Dahil sa kahirapan ng buhay, bata pa lang ako, natuto na akong mangarap. Naalala ko, 5 years old pa lang ako noon, nagbebenta na ako ng mais. Pati nung nag-aaral ako nung elementary hanggang pagtapos ko ng college, tuwing Sabado at Linggo pupunta ako sa mga palengke para lang magbenta ng mais. Kailangan kong gawin kasi para meron akong pamasahe, para meron akong allowance sa school. So thankful na dahil nga doon nakapagtapos talaga ako ng pag-aaral ko sa kolehiyo. Nung pag-graduate ko, sa sobrang gigil ko na magkaroon ng trabaho, lumuwas ako ng Manila para maghanap ng trabaho. And nakakatuwa, nakahanap naman ako. But then, sobrang na-disappoint ako kasi hindi ako nakakapagpadala sa bahay. Kahit 500 pesos no, para lang pambili nila ng grocery man lang, hindi ko mapadala kasi sobrang liit ng sahod ko. Yun, na-realize ko na kung itong gagawin ko habang buhay, sabi ko, paano na yung pangarap ko sa pamilya ko? So, nag-decide ako na why not mag-abroad na lang. Kung ganito rin lang na maghihirap ako sa Pilipinas at sobrang konti pa yung sahod ko. A few weeks later, lumipad na ako papuntang Hong Kong. Pagdating ko sa Hong Kong, sobrang excited. Pero sa kabila ng pagiging excited ko, sobrang nalulungkot naman ako kasi yun nga, first time ko malayo sa pamilya ko. Hindi ganun kadali. Pero dahil sa sobrang laki ng pangarap ko sa pamilya ko, sabi ko, hindi ko hintayin kung ano mang hirap, ano mararanasan ko dito sa Hong Kong time. Nung nandun ako sa bahay ng amo ko, hindi sila ganun kabait. Meron pa yung time na hindi ako pinapakain. At that time, I feel like, parang ito ba yung buhay natin? Ito ba talaga yung buhay na para sa akin? Yung kailangan ko maghirap ng ganito, kailangan akong gagawin ng ganito. Pero sabi ko, kaya ko to. I know in my heart na there's something great na mangyayari sa buhay ko, pero hindi ko alam kung ano yun. And then, I decided na maghanap na lang ako ng ibang amo. Unfortunately, hindi ako nakahanap. So, umuwi ako ng Pilipinas. Nung nasa Pilipinas na ako, nag-decide ako na mag-aral na lang ng caregiver para sabi ko, punta na lang ako ng Canada. Nakakatawa, after caregiver, supposedly, yun nga, mag-apply na ako ng Canada. But then along the way, dumating naman ang AIM Global sa buhay ko. Actually, ang nag-invite sa akin yung kuya ko. Halos araw-araw niya akong ini-invite. Eh, ang lagi ko lang sinasagot sa kanya, kuya, ikaw na lang, mauna ka na, hindi ko din niya yan, hindi para sa akin yan, mag-abroad na lang ako. Pero lagi kong sinasagot sa kanya. Until such time, pumayag ako na mag-attend ng seminar. And then, nung pagka-attend ko ng seminar, yung tipong sobrang negative ko na nabago kasi talagang nabuksan yung isip ko. Nagsabi ko, that time din, kung pwede ko palang kitain dito sa Pilipinas, dito sa AIM Global, ang pwede kong kitain sa Canada, bakit pa ako aalis ng bansa? Bakit kailangan ko pang iwanan ang pamilya ko na para lang kumita ng pera? Feeling ko that time, hindi ko kaya, pero sabi ko, why not? Kung kaya ng iba, kakayanin ko. After 2 years of doing AIM Global, I was able to hit my first million. And I was able to buy my first car. Dati, naglalakad lang ako. Ngayon, nagdadrive na ako ng sarili kong kotse. Di ba? Nang dahil nga sa AIM Global, yung pangarap ko dati, nung pauwi ako galing sa Hong Kong, sabi ko, hindi ako babalik ng Hong Kong para magtrabaho, kundi mag-travel na lang ako. At ito nga po, pabalik-balik na po kami ng Hong Kong. Isa sa pinakapangarap ko na makamit nung nag-start pa lang ako sa AIM Global ay ang profit sharing. And yun na, last February 7 lang, isa ako sa mga na-awardan. Isa rin sa pangarap ko nung bata ako ay ang makapunta ng Amerika.
Kaya ang ginawa ko ay ginol ko talaga na mahit ko yung US travel incentives ng N-Global. And thank God, nagawa ko naman siya. At ito nga, 2 beses na ako na US travel qualifier. I feel so blessed na hindi lang ako yung nabagong buhay, kundi kasama ko buong pamilya ko. 5 kayong magkakapatid na ginagawa ng business na to. And lahat ng pinangarap namin, mag-umpisa pa lang kami sa Global, unti-unti namin nararating. Nag-start kami na nangarap, ni isa sa amin walang trabaho, so wala kaming choice talaga, kailangan namin matawin ng Global. And lahat ng hirap, lahat ng pagod, lahat ng talagang lahat yung bayad. Nakaka-bless kasi lahat kayo may kanya-kanya kami sariling sakyan. Dati nga, magkakasama kami sa buong isang bahay na maliit na bubur-bubur kami doon ng pamilya. And right now, may kanya-kanya na kami sa bahay at may kanya-kanya kami mga nabiling properties. Kasama ko asawa ko na ginagawa ko ito. When I started believing, truthful ko nang nakamit ko. Ang desire ni Lord sa atin is to live in prosperity. Bago mo matamasa yung mga kailangan matamasa sa buhay, kailangan pinagtatrabawan lahat yan. When you want God to move in your life, you need to move in faith. When you move in faith, everything is possible. Lahat ng gusto mo na mangyari sa buhay mo makakamit mo. Guaranteed yan, 100%.